latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras, alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radio mo nationwide. Umaga ng Martes, 21 sa buwan ng Hulyo 2026. Welcome sa ating programa. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning tayo ay magkakarinigan mga kasama. Siyempre, at tulad ng dati pag-uusapan natin mga napapanang usapin, balita, mga kagirapan na dapat rin nyo malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa lubad-labas ng ating lokalidad. At umaasa ko kami sana ho'y nasa mabuting kalagayan at sa maayos na pangangatawan. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin. Mapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po ang ating programa sa ating pong Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala mga kasama, ang ating pong text hotline bukas na rin po para sa inyo pong mga concerns, 0950-0327-332. Weather report. Sa ulat ng panahon mga kasama, ang bahagi po ng Bangsamoro Region, kasama ho natin ang Zamboanga Peninsula at ang Negros Island Region sa Western Visayas din po mga kasama, ay makakaranaso ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ayon sa pag-asa, ito duluto ng umiral na southwest monsoon. Babalawin ito mga kasama yung posibleng flash flood o landslide sa mga panahong makakaranaso ng malakas na buhos na mga pagulan. Apektado rin po ng umiral na southwest monsoon ang ilang pang bahagi po ng Kamindanawan. Samantala mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw naglalaro sa pagitan ng 31 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. Sa Cotabato pa rin ang mga kasama, aabot pa rin sa 31 degrees Celsius ang heat factor. Sumikat naman ang araw kanina 5:35 at lulubog naman mamaya sa Bangsamoro Region 6:04 ng gabi. Straight to the point. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning again, Radyo Manebs. Good morning, Sir Erwin. Mapita pa rin sa ating mga kasama. Martes na ho tayo mga kasama, 21 na. Straight to the point. Nasa huling 2 linggo na naman lang tayo ng Hulyo Radyo Manebs. Straight to the point. Isang linggo pa Straight ay papasok na tayo sa buwan ng Agosto, and after that August, Berman sa tayo Radyo Manebs. Malapit na. Malapit na. Ilang buwan na lang ba? Isang buwan na lang. Ayun. Ang dami mga usapin, dami mga balita, kaganapan, mga pangyari yung mga kasama sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Kayo ba'y nakahabol kagabi? Straight to the point.
Para magpa-gas up, Straight to the point. maaga pa kahapon, mga pasado alauna, mahaba na yung pila sila mga gas station Radyo Marius eh. Lalo dun sa mga gas station na identified, mababaw yung presyo Straight. ng kanilang petroleum products mga kasama. Straight. Saling tumaas naman. Tumaas na naman. Base po sa nilabas mga kasama na pump prices ng petroleum product, Straight to the point. umakit yung mga kasama. Unahin natin yung sa gasolina muna. Straight to the point. Sa mga gasoline user, tumaso ng 3 pesos and 65 centavo. Straight to the point. Yung bawat litro mga kasama ng gasolina. Straight to the point. Ano sa mga gasoline users po mga kasama. Straight to the point. Ganun yung itinaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Straight to the point. Samantalang sa kerosene, mas mataas sa lahat, kerosene. Straight to the point. Yung kerosene, umakit ng 11 pesos and 77 centavo. Straight to the point. Taas yung inakit. Samantalang yung sa diesel naman, makinig mo kayo mga diesel user. Straight to the point. Umakit ng 10 pesos and 65 centavos. Ganon kalaki. To the point. Ba. So magkano na ngayon yung presyohan? Nasa 80 megit na Radyo Manebs. Mga 84 pesos per liter na. Straight to the point. Sa diesel. Straight to the Ibig point. sabihin parang pinatikim lang tayo doon sa biglang pagbaba ng presyo ng petrolyo. Oo. Ito'y dahil nga po sa almost 1 week na, di ba? Straight. Nagkaroon ng Tigil putukan. hindi, panibagong round na naman ng Gera? kaguluhan. Straight to the point. Dito sa gitnang silangan na mga kasama. Ano? Straight to the point. Dahil nga po sa sinasabing escalation ng tension between US and Iran dyan sa gitnang silangan. To the point. The last time nung magtumaas, umabot ng hanggang dumoble, di ba? Umabot ng hanggang 130 pesos. Straight to the point. Higpitan na yung situron dahil naasang tataas pa ito Radyo Manebs dahil patuloy pa yung init pa yung kaguluhan. Masaklap nga dahil nga sa kaguluhan yan, meron ng naitalang dalawang Pinoy sa Seafarer Radyo Manebs ang nasawi. Straight to the point. Dalawang Pinoy na yung nasawi mga kasama dahil nga po sa sinasabing drone attack. Oo, drone attack doon sa kanilang barko Straight to the point. sa bahagi po ng, o na nag-operate sa bahagi ng Northern Black Sea. Straight. Yan ay kinumpirma ng Department of Migrant Workers kahapon na mga kasama. Samantalang nasa 12 Pinoy na mga seafarers din ang nasaktan. Samantalang isa yung missing hanggang sa ngayon. Straight to the point. Dahil nga po sa insidenteng ito mga kasama. Straight to the point. Kakalungkot ito po mga pangyayari. Bukod pa dyan dun sa mga maliban dun sa ito, marami pa yung maapektuhan ng panibagong round Straight to the point. ng kaguluhan dyan sa gitnang silangan na mga kasama. Straight to the point. Hay na lang, kailan kayo ito matitigil itong mga pangyayaring tulad nito, Radyo Manebs? Straight to the point. Samantalang sa national tayo, To the point. Kahapon, mainit. Straight Minsan, kakasawa na. ako nga parang to the point. parang silip-silip lang sa akin kasamang Sir Erwin kahapon. Ayoko nang pakinggan kasi same lang din. Yun yung sinasabing, hindi naman natin sabihin na luto na, pero nakakasawa na eh. Sawa na tayo. Oo, So, kasi- 9 months yan. Tatakbo ng 9 months sa Radyo Manebs. Ang target na magkakaroon ng tatagal ng 7 months hanggang sa next year. 7 to 9 months. Parang hapon To the eh. point. Ayun na, lumabas na nga mga kasama sa haba-haba ng argumento. Ginranted pa rin ho, yung pong sinasabing bubuksan na. Bubuksan na si Bax. Yung si Maywagang Bakso ni Maywagang Bakso. Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga paliwanag ko, mga kasama ng mga abogado, mga dahil dito nga sa
pagbubukas ng ano na ito, Ng box. BIR. Nasumpinan na eh. Oh, pinasumpinan na. Straight to the Yan yung sinasabing kahit tayo pa ng individual na hubaran ang sarili niya, pinipilit pa rin para lang makita ng sambayan ng tao, sambayan ng Pilipino. And kahapon din kasamang Sir Erwin sa explanation din ni spokesperson Attorney Michael Pua na fishing expedition yung binabanggit. Kumbaga, namimingwit ka kung meron ka bang makukuha. Kung may isda Dahil yung sinasabing ebidensya na binabanggit ng House Prosecution, wala naman ding specific na saan ba pwedeng to the point. kumbaga malakas yung ebidensyang isasampa kay Vice President Sara. Straight Kaya to the point. hindi naman din sa ano, pero parang parang nare-recall natin kasamang Sir Erwin yung nangyari dati kay Presidente Erap Estrada. Ando ka na ba nun? Medyo naalala na natin kasamang Sir Erwin. Straight Oo. Naalala na natin yun. Kaya sabi ko, parang ganito rin yung mangyayari. Yun. Sabakan natin, ano po ang mga susunod? May mga paliwanag naman yung straight to the point. yung impeachment court kahapon sa pagitan ng presiding Judge Radjo Maneb. Sa mga binabagis, may mga tinutukoy kung bakit may mga inaprubahan, meron din namang hindi inaprubahan. Straight to the point. Sa mga magkabilang panig. Straight So, baka natin today, ano yung mga inaasang mangyayari Radjo Manebs? Sa inilabas nga kasamang Sir Erwin ng national media ng RMN, base sa umano'y nakalap na impormasyon ng House Prosecution, naglalaman di umano ng 6.7 billion pesos yung pangalagang dumaan sa bank accounts ni VP Sara mula noong 2007 hanggang 2013. So idadagdag mo pa yung 2014 hanggang ngayon Vice President na siya. Malamang sa malamang, aabot na ito ng nasa mayigit 20. to the point. Baka natin, anong mga magiging paglatag ng ebidensya at paano i-discuss yan? Straight Ngayong araw ba nakatakdang upo? Straight. Dadalo sa hearing yung director ng NBI? Yun yung nasabi ni Diba? Congressman Luis True na handa na yung kanilang last testigo para sa impeachment Article 4. Article 4 ng impeachment trial si Attorney Melvin Matibag ng NBI. Sige, baka natin for today, anong mga inaasang mangyayari dito po sa nagpapatuloy na impeachment trial? Pa ilang araw na ngayon? 7 days, 8. Pang 8 na ngayon. Day 8 na ngayon? Day 8 na. Oh. Day 8 na pala ng impeachment trial mga kasama. Malapit na rin magsasampung araw. Sige, baka natin for today ha. Live pa rin sa DXM mo yan ngayong hapon sa ating FB page and sa radyo po mga kasama. Straight to the point. Samantala, lipat tayo ng paksa dito sa ating kapaligiran Radyo Maneb sa Bangsamoro Region. Straight Habang papalapit na yung first parliamentary election, abala na yung lahat. straight Pero kapansin-pansin itong mga insidenteng nangyayari sa ating kapaligiran. straight to the point. Habang papalapit po yung ating pong first parliamentary election at habang umuusad itong implementasyon ng COMELEC gun ban. Marami pa rin nagaganap mga kasama. Oo. Kahapon yung na-discuss natin yung mga pangyayari sa Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, mga grenade throwing na tinarget yung mga army detachment. Straight Meron dun sa bahagi ng Dato din Sinswat, yung putukan na isang pulis yung nasugatan. straight Kahapon naman sa bahagi ng SGA, may naiulat na pagsilikas ng mga resident dahil sa tensyon dyan sa bahagi ng bayan ng Nabalawag mga kasama. straight to the point. Maki-update tayo, kumusta yung situation natin ngayon and ano yung mga pagsisikap na ginagawa ng ating kapulisan Radyo Maneb sa mga pangyayaring ito dito sa AOR ng Pro Bar mga kasama. Nasa linya? Straight Ang tagapagsalita, PIO mga kasama ng PNP Pro Bar, si Police Captain Steffi Salanggit. Good morning po ma'am Salanggit, sa DSMI po kasama si Manager Sir Erwin Cabelbigan at Eb Sabang po. Good morning ma'am. Morning po ma'am. Good morning po, sir. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong umaga. Opo, siguro ma'am, unahin muna natin yung naganap dyan sa may DUS, yung pong putukan, po yung development ngayon na investigation ng ating pong Pro Bar sa kung saan may isang pulis po na nasugatan.
Sir, bali yung nangyari doon sa Datuuding Sinsuwat ay isa sa mga cases natin ng family feud din or yung tinatawag natin na rido. And then during that time kasi itong personnel natin na nasugatan ay nagsasagawa lang or nag-a-assist doon sa paglikas ng mga residents natin sa area. But ngayon, thankfully, nasa stable naman na kondisyon yung kalagayan nitong ating policeman. Opo. Ang DOS MPS, nag-ano sila ma'am? Ano yung sinasagawa nila that time? Nag-assist po para sa evacuation kasi nga may nagkaroon ng tension or yung firefight between two groups din. Opo. Sa ngayon ma'am, kumusta po muna yung yung kalagayan po ng pulis na nasugatan no? Ngayon sir, unang-una noong nangyari yon, agad-agad naman siyang isinugod sa hospital and sa ngayon, stable na yung kanyang kondisyon. Opo. Nabanggit kasi ma'am sa report po ninyo na magkalabang grupo yung pong nagkaputukan no dito. May mga pangalan na ba ma'am kung sino-sino po ba itong mga individual na ito o mga grupo na ito na nagkasagupano kung saan ayun nga, pati yung po mga nag-a-assist ng mga pulis may tinamano ng ligaw na bala dahil nga dito sa kanilang sagupan. Yes sir, meron naman na tayo mga names as well as doon sa ibang mga incidents na nangyari din dito sa BARM. Parang the past few days, 3 na firefight incidents yun. And based kasi sa initial investigation natin, karamihan sa mga incidents na ito ay ugat nga ng matagal ng rido or yung clan feud na alam naman natin na yung mga ganitong uri ng mga hindi nila pagkakasundo ay hindi naman basta-basta natatapos kasi nga malalim yung pinagmulan nito and kadalasan nauuwi sa cycle of retaliation or yung paghihigante. But patuloy natin to na iniimbestigahan and like what I've said, meron tayong mga pangalan, may mga suspects tayo, meron ding mga victims and we will take appropriate action para sa mga nangyaring incidents na ito. Oh, yung tension dyan, ma'am, napahupa na ho ba after ng insidente na may nadami na polis? Kasama na din yun, sir. Meron din tayong nangyari kasi sa Lanao del Sur. Hindi lang ako particular sa mismong barangay niya, but same scenario din siya, firefight incident. Pero yun nga, from the Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region naman, tuloy-tuloy yung ating pagde-deploy ng mga personnel tuwing may mga cases or mga reported na incidents kagaya niyang mga armed confrontation para ma-contain natin yung situation and especially maprotektahan natin yung mga civilian and ma-secure yung mga areas kung kinakailangan. Ayun. So, dalawa ito. Sa DOS, napacify na. May binabay ito sa Lanao del Sur. Meron din, napacify na rin ho ito ngayon. Sir, sorry po. Opo, napacify na ho yung tension dito sa mga lugar na ito, ma'am. Yes po, opo. Parehas na po siya na back to normal na po ang situation. Yung mga sibilyan nagsilikas, nakabalik na rin po ba? Yes po, sir. So, naniniwala kasi tayo na itong mga ganitong klaseng conflicts ay ang pangmatagalang situation kasi hindi lang nakasalalay sa law enforcement. Kailangan kasi nito yung mga natin, whole of community approach. Kaya tuloy-tuloy tayong nakikipag-ugnayan sa AFP, sa local government units, lalo na doon sa kanilang mga barangay officials and yung ating mga traditional leaders, religious leaders, as well as yung ating mga peace stakeholders. Kasi yung mga efforts natin para matigil na yung mga ganito ay yung pagkakandak natin ng dialogue, yung mediation, and iba pang mga conflict resolution mechanisms na nakakatulong para mahikayat sila na itigil na yung nangyaring ang alitan sa mga
panig ng mga grupong ito or mga clans na ito. Alam natin dito po sa area natin ay madalas may mga incident din tulad nito. Pero this time around, meron kasing nasugatan ng isang police personnel. Ano po yung magiging aksyon o ano po yung gagawin ng PNP kasunod po ng incident ito? Kagaya na niyan, sir, meron na nga tayong mga persons of interest kasi identified natin yung mga grupo na involved doon sa sinasabi nating firefight incident. So, under investigation siya and yung mga pieces of evidence natin ay nasa Regional Forensic Unit. And once na lumabas yung results nitong mga investigation na ito, ma-identify natin kung kaninong grupo nanggaling yung sinasabi natin na bala na nakatama dun sa ating personnel, and then it will become an evidence. Makakapag-file tayo ng case sa korte, and hopefully, yun nga, kagaya ng mga previous na naging cases natin, malabasan sila ng warrant of arrest, and then we will execute it. Kasi may mga times din naman dito sa atin na kagaya ng paalala natin mula sa Philippine National Police, hindi matatapos itong ating mga kaguluhan na ganito or mga conflicts na ganito. Kung may nangyaring incident sa atin or may ginawang masama sa atin, hindi sagot ang karahasan, hindi sagot na ibalik natin ng karahasan ulit. We should file a case kasi tutulungan tayo ng Philippine National Police. Nandyan din yung ating mga counterparts from the AFP, ang ating LGU. So, tutulungan tayo makapag-file ng case. And, yun nga, makapag-take ng appropriate action. Liban sa dalawang lugar na yan, binabanggit natin, yung pinag-uusapan ngayon, yung sa Dos and Lanao, kahapon, dyan sa bagay ng SJ, I understand, under sa Probar pa rin po ito. Sa Sitio Alamada, Sitio Kadingilan at Sitio Libal, pawang sa bayan ng SJA, nagkaroon daw ng tensyon. Ano po yung information dito ng Probar, ma'am? Same din yan sa nangyari dito nga sa Dato Oding Singsuwat at saka iyang sa Lanao del Sur. Hindi ba ito, sir, yung sa Malidegaw? SJA na Balawag. Oo. Kasi may conflagration incident din dyan. Yun din, same report din natin, mga clan feud din siya or yung sinasabi natin na redo. Opo. Ito mga insidenteng ito nangyari habang nakakilang araw na hubo tayo ng implementation po ng COMELEC gun ban, almost a week na. Ano ang reaksyon ng ating kapulisan sa mga insidenteng ito, ma'am? Sa kasagsagan po ng implementation po ng COMELEC gun ban? Dito sa atin kasi, sir, sa BARM, meron na nga tayong based on the security assessment din ng Commission on Elections ay nasa 27 na ang ating areas dito sa Bangsamoro Region under the red category for the 2026 BARM parliamentary elections. And isa sa examples ng mga areas na identified ng COMELEC ay yan na din sa Dato Oding Singsuwat, dyan sa Maguindanao del Norte, sa Sheriff Aguac, Sheriff Saido na Mustafa ng MDS naman, and yung mga areas din dyan sa Special Geographic Area o yung SGA natin, as well as sa Lanao del Sur, parang pinakamalaking area ng red category ay nasa Lanao del Sur. So, yung basis kasi natin dyan, ito yung nagsiserve as basis natin for the intensified security measures at yung strategic deployment natin ng ating mga personnel at resources. So, in close coordination natin with the COMELEC at saka yung AFP natin and iba pang mga members ng Joint Security Control Center natin, mas pinapatibay natin yung ating security preparations para sa
isang safe and credible na parliamentary elections. Oho. Doon sa intensified security measures na ginagawa at gagawin ho ng ProBar, ano po yung mga nakamalong ho rito, ma'am? Kasama na dyan kasi nga sir, kagaya ng sinabi ko parang kahapon, heightened alert na tayo. Before pa man mag-start yung official day ng ating election period. So heightened alert na tayo, mas mataas na ang police visibilities natin as well as yung checkpoints. Kasama na din dyan yung ating mga COMELEC checkpoints din, yung ating gun ban ngayon, and yung mga deployed personnel natin. Yung kasing mga inaasahan natin from other regions, from Region 9, 10, 11, 12, 13 na mga PNP personnel. Kasama na din yung mga galing sa National Support Units natin at saka Maritime Group. Diyan natin sila ilalagay. Marami ang mapupunta sa kanila dyan sa mga red areas natin during the election period. Po. Nitong mga nitong weekend, ma'am, sunod-sunod yung nangyaring mga pagsabog kung saan ang mga naging target ng mga armado, yung pong ating kasundaluhan. How about naman po sa ating PNP? Posible rin bang banta rin ito sa ating PNP dahil mga men in uniform po yung tinatarget ng mga armado sa pagsasagawa ng mga karahasan, Ma'am Captain? Yes, sir. So, based kasi sa assessments natin from the PRO bar at saka yung ating mga AFP counterparts, inaasahan na natin to na pwede nga na magkaroon ng retaliation or itong mga isolated attacks. Kasunod nga nitong pagkaka-neutralize nitong kanilang leader. Kasi nga itong isang grupo, kapag nawalan to ng leader, may mga times talaga na magsasagawa sila ng mga desperate acts para maghasik ng takot or ipakita pa nila na may kakayahan pa rin silang magsagawa ng ganitong mga karahasan. But then, hindi natin binabago yung ating commitment na ipagpatuloy yung ating mga law enforcement operations laban sa mga ganitong klase ng activities. And sa part naman ng Philippine National Police, may directives na rin ang ating regional director na kung hindi lang doblehin, pati triplehin yung ating alertness, lalo na sa mga police stations na nasa mga critical areas or yung mga checkpoints natin, lalo na kapag mga madaling araw or malalim na ang gabi, doon sa ating mga vital installations, mga iba pang government facilities na pwede pang maging target. So, tuloy-tuloy yung coordination natin with the AFP para ma-detect natin agad and mapigilan yung mga possible threats sa community. Opo. Yung nangyari ho sa Sharif Agwak, ma'am, na pagsabog kung saan nga ang target ay kasundaluhan. May mga picture na rin nung inilabas sa social media. Nakilala na ba ito, ma'am, kung sino ito siya? Yes, sir. Actually, identified na itong mga personalities involved doon sa recent na incident sa Sharif Agwak, Mother Poblacion. Sa ngayon kasi, hindi pa rin naman natin masasabi yung organizational affiliation nitong mga suspects. So, part pa rin yan ng ating validation and case build. Ang masasabi natin ay meron nga tayong persons of interest, natukoy na natin, and inaalam pa natin kung kumikilos ba ito mag-isa or may kasabwat or may kaugnayan siya sa anumang organized threat group. Kasi kagaya nga ng sinabi ng ating AFP counterparts, kung na-neutralize nga itong leader ng grupo ng Bungos faction, pwede nilang i-hire na lang or napag-utusan na lang itong mga gumagawa ng mga incidents ngayon dito sa BARM. Opo. May pangalan, ma'am, yung mga suspetsado na nabanggit.
Opo sir, identified itong mga taong to. Kasi based yan sa mga investigation natin and intelligence monitoring natin. Kung maaalala kasi natin, kagaya noong nangyaring incident din doon sa Sharif Agwak, kung saan 5 personnel ng Philippine National Police ang nasawi sa nangyaring ambush attack. 32 of them sa mga perpetrators, lahat yon ay napangalanan and nasampahan ng multiple cases ng murder and frustrated murder. Meron pa nga doon na kinasuhan ng theft dahil kung matatandaan natin ay may firearms na nakuha but then nabawi din naman natin. So, on our end sa Philippine National Police, makikita natin yung efforts lalo na ng mga kapulisan natin sa Maguindanao del Sur PPO Opo. para tukuyin yung mga perpetrators. Opo. Yung dito naman po sa may Sultan Kudarat MDN, ma'am, natukoy rin po ba, ma'am, kung sino yung suspetsado? Hindi pa yan kasama sir sa may mga persons of interest pero magfa-follow up tayo ngayon sa sa Municipal Police Station. Since na yung sa kabilang area, sa may Saripagwak, natukoy na may person of interest na, ano yung mga next procedure dito, ma'am, pagkatapos nitong mga development dito? Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga intelligence monitoring kasi syempre kailangan nating i-prevent if ever na may mga binabalak pa sila or may mga threats pa sa communities natin. Unang-una ayaw nating madamay yung ating mga civilian, mga inosente natin na mga kababayan dito sa Bangsamoro region as well as yung mga personnel din natin na ginagawa lang yung kanilang mga tungkulin to provide a peaceful and safe Bangsamoro region para sa ating lahat and yung ating mga AFP counterparts. So, hindi naman natin titigilan yung case build-up nga sa mga nangyaring recent incidents na ito dahil naniniwala ako itong mga provincial directors natin both sa Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte ay working hand in hand din para matukoy itong mga personalities involved and masampahan sila ng kaso and yun nga, may eventually lumabas ang kanilang warrants of arrest and ma-execute natin. Ma'am, sa kasalukuyan, base po sa assessment po ng PROBAR, sino po ang may direktang banta sa seguridad natin sa ngayon, ma'am? Sa ngayon naman, sir, gusto nating i-assure ang public na ang Philippine National Police and yung ating Armed Forces of the Philippines ay sabay or magkasamang kumikilos and nananatili po tayong on top of the situation. So, tuloy-tuloy yung ating mga operations and preventive security measures para matiyak yung kaligtasan ng ating community. Isang bagay pa, I understand, tuloy-tuloy po yung coordination po sa COMELEC. Ano po yung pinaka-latest mga concern may kinalaman sa seguridad sa election, Captain, ma'am? Yun pa lang naman yung latest natin ngayon, sir, na yung publicly identification ng ating COMELEC ng 27 areas dito nga sa Bangsamoro Autonomous Region under red category para sa ating parliamentary elections. Pero if I'm not mistaken, yung last na interception ng baril doon sa ating COMELEC checkpoint ay nangyari pa doon sa Datooding Sinsuat. So, maganda itong natin ngayon, mga reports natin na hindi na siya nasundan. Sige, malino po. Ma'am, wala na po kaming katanungan. Baka po merong nais na iparating na mensahe ang PROBAR sa publiko. Go ahead po. So, para po sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro Region, hinihikayat po natin na kayo ay manatiling mapagmatsyag, especially kung may mapansin po tayo na mga kahinahinalang tao, sasakyan, or itong mga unattended na mga gamit, or kahit anong kakaibang activities. Muli po, agad-agad po natin itong i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya or sa mga barangay officials natin. Kasi
kagaya po mula noon hanggang ngayon, napakahalaga po ng inyong cooperation and yung ating information sharing. Ang bawat information po na ibinabahagi ninyo hindi lamang sa amin kundi sa ating mga counterparts ay napakalaking tulong po para mapigilan yung mga possible na mga incidents na nangyayari dito sa ating rehiyon and mapanagot yung mga nasa likod nito. Ayun. Ma'am, sa Langgit, maraming salamat po sa oras informasyon na pong ibinahagi sa ating po mga tagapakinig at Thank you po, tagapanood. ma'am. Salamat po na marami. Salamat po, sir. Thank you, Maraming very salamat, ma'am. Lahat ng tanong, straight to the Mga point. kasama si Police Captain Steffi Salanggit, ang PIO ng PNP Pro Bar. Straight to Kung the dito point. sa mga insidenteng mga nagaganap sa ating paligid at preparation na rin at tuloy-tuloy na paghahanda ng ating mga otoridad. Straight. Sa Sheriff Agwak grenade throwing, kilala na, may pangalan na yung mga suspect. Dalawa yung Radyo Manep Straight. na riding in tandem. Straight. Binabagit, identified na ho yung pagkakinanlan mga kasama. Straight to the point. Then, sa usaping election, 27 areas Straight. yung fall under red category mga kasama. Straight. Dami rin. To the Marami point. may binabagit siya sa Maguindanao Sur, kawalan niya yung Agwak, Sheriff Saduna Mustafa and ilan pa. Sa Del Norte yung DOS, meron din sa SGA, pero pinakamarami sa Lanao del Sur mga kasama. Straight to the point. Base ho yan sa nilabas na ulat ngayon ng Pro-Bang o Pro-Bar mga kasama. Straight to the point. Oh. Straight. Then binabagit kasunod ng mga insidenteng ito mas nagkaroon po ng heightened alert yung ating pong kapulisan, katuwang po yung ating kasundaluhan dahil nangyayari ngayong mga karasan Radyo Maneb sa gitna ng implementasyon ng COMELEC gun ban. Oo, expected na nga talaga nila mga kasama na yung mga retaliation na magaganap, talagang isasagawa yun ng mga natitira pang mga kumakalaban pa rin sa tropa ng pamahalaan. Straight. At saka yung mga nangyaring insidente ng kaguluhan na kinakasangkutan ng mga magkakalabang pamilya. Ano? Yan po yung mga naiulat. Meron sa Dato Insinswat, may sa Lanao, meron din sa SGA. Yung kahapon mga kasama. Straight to the point. Kung wala lang sanang mga kumakalat ng mga Luz Farah Radyo Manebs, walang mangyaring ganito Straight Diba? to the point. Walang barila mangyayari kung walang mga armas. Yung mga nagkakalawang Straight grupo. to the point. Oras namin! 6:38 na po ng umaga. RMN. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Arlina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural.
Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha. Dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Na nasaabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na ug Anlin, karon available sa abot kaya pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin, barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, PFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Oras mga kasama, 6:42 na po ng umaga. RMN. Straight to the point. Magandang morning na. Sa ating mga viewers, si Merlin Sanchez Geronimo. Ito na yung sinasabi ni Ma'am, yung si Family Losita ba yan? Oo. Aisa Abbas, Mama, good morning din. Si Gila Abo, good morning. Hagir Pati Sansawi, Apalti Sansawi, si Wahida Akan Mamalapat, Badria Talib Abo, si Sir Alan Camir Sidik, Nelly Pelebalyo, Kitor Valmoria, good morning. Enit Crimes, si Margani Gumander, sir, good morning. Morning, Doc. Samsudin Mama Saunda, si Danny Labrador, morning, sir. Dato Metrex Uto, Sweet Miriam Adrea, si Bay Umokol sa Timbang Waya, Good morning. John Vincent Samson, si Mariano Michael Brian Moki, Paris Abdurrahman Impal, Eugene Gamosa, good morning. Good morning. Straight to the point. Report muna tayo mga kasama. Mula sa ating mga Radyoman reporters, mga kasama, Straight to the point. unahin natin ang linya ni Radyoman Daisy Mangod. Straight to the point. Ayuda sa basura, bill, isinusulong sa Bangsamoro Parliament. Sa detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Pinag-aaralan ng Bangsamoro Parliament ang panukalang batas na magtatatag ng programang May Ayuda. Straight to the point. Radyoman Daisy. Straight Ano ba to the nagkata point. si Radyoman Daisy? Ano ba nangyari dito? Dali Aralan ng Bangsamoro Parliament ang panukalang batas na magtatatag ng programang May Ayuda sa Basura na naglalayong gawing pagkakakitaan ang mga recyclable na basura habang hinihikayat ang wastong pamamahala ng solid waste sa rehiyon. Sa ilalim ng Parliament Bill No. 453, ipatutupad ang trash to cash system kung saan maaaring makatanggap ng insentibo o ayuda ang mga residente kapalit ng kanilang naipong recyclable na basura. Ayon kay Committee on Environment, Natural Resources and Energy Chairperson Tawakal Midtimbang, kasalukuyan nilang pinag-aaralan ang panukalang batas upang matiyak na magiging epektibo at kapaki-pakinabang ang implementasyon nito sa buong rehiyon. Isa sa pinaka-importante na ating madiscuss or ating makita na may programa tayo sa paano natin masegregate yung basura natin. Although na meron na tayong existing sa mga local government unit, yung tinatawag nilang MRF, pero ito ay isa sa mga key
key component para mapalakas yung batas na yun sa local government unit. Kasi ang kagandahan nitong bill na to is kung maipasa natin ito, matutulungan natin yung mga kababayan natin na mga vulnerable, na walang mga trabaho, especially yung mga IDPs. Pangunahing may akda ng Parliament Bill number 453 o May Ayuda sa Basura Bill si Member of Parliament Attorney Shah Elijah Dumama Alba. Kung ganap ng maging batas, makatutulong umano ito hindi lamang sa pagpapanatiling malinis ng mga komunidad, kundi maging sa pagdaragdag ng kabuhayan ng mga pamilya sa Bangsamoro Region. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Straight to the point. Maraming salamat Radyo Man Daisy Mangod. Samantala, dalawang panukala pa rin noon na batas ni MP Malang aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa. Sa detalye ng balita, Radyo Man Maestro Rahiban Sao. DXMY Tatak RMN Report. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Bangsamoro Parliament ang dalawang prioridad na panukalang batas na kapwa-pangunahing inakda ni BTA Member of Parliament Boots Malang. Kabilang dito ang BTA Bill number 431 na magpalawak ng kapangyarihan at serbisyo sa Special Geographic Area upang higit pang mapabilis ang kaunlaran at paghatid sa mga pangunahing serbisyo sa 8 munisipalidad sa Special Geographic Area. Naaprobahan na rin ang Bangsamoro Dawa Center Act of 2026 na naglalayong magtatag ng Bangsamoro Dawa Center para sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga dawa. Para sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga dawa worker. Pagtataguyod ng iba't ibang pananampalataya. Straight to the point. Babalikan may ko si Radyo Man Maestro. Samantala mga kasama, peace rally kontra korupsyon naman ay sinagawa dito sa Cotabato City. Inaudlo to matapos kanselahin ng City LGU ang permit. Detalye ng balita Radyo Man Juldy Mapalaw. Straight to the point. Game! Straight to the point. Samantala mga kasama, Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center magsasagawa ng malawakang gamutan pangkalahatan sa gamutang pangkalahatan 2026 ngayong August. Detalye ng balita Radyo Man Juldy Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Magsasagawa ng month-long at malawakang gamutan na pangkalahatan 2026 ang Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center o BRSMC sa Maguindanao del Sur ngayong darating na August. Para sa lahat ng mga pasyenteng may iba't ibang karamdaman, sinabi sa DXMY ni BRSMC Chief Dr. Muhammad Arif Bagindali na ito ay libre sa lahat ng mga nais na maka-avail ng kahit anumang uri ng serbisyong medikal sa loob ng isang buwang programa. Sa ngayon na nagsimula na sa surgical cases screening ang paggamutan para sa mga nais na makabenepisyo nito, kung kaya't hinikayat ng naturang doktor ang lahat na samantalahin ang kanilang programa. This chance to invite again. Magkakaroon naman tayo ng gamutang pangkalahatan for 2026. Ito ay isa napakalaking medical surgical mission para sa ating tanggapan dito sa IPHO Maguindanao at ang Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center. This is the first biggest activity na gagawin natin after it was upgraded to level 3. Malaking mga medical services ang ating ibibigay sa ating kababayan. Nagsisimula na po ngayon ang ating screening, surgical screening, ngayon sa ating outpatient department from 8 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. So lahat na may mga problema, bukol sa leeg, bukol sa anumang sa anumang parte ng katawan, bukol sa matres, sa suso, thyroid goiter, bukol sa abdo, bukol sa kidney. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Juldy Mapalaw, Tatak RMN. Maraming salamat Radyo Man Juldy Mapalaw. Diretso tayo mga kasama. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Cotabato Light and Power Company. Hinggil ito mga kasama sa taas presyo naman. Panibagong adjustment ba ito? Adjustment, Nasa linya ko mga kasama si Ma'am Doreen Almarante. Magandang morning po Ma'am Doreen. Sa DXMY po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, Good morning, Ma'am.
Magandang umaga, Sir Erwin, at magandang umaga, Sir Ed. And lalo na rin po sa ating mga tagapakinig sa DXMY. Opo, may nilabas na advisory ang COLIDE. May paghahanda para sa inasang pagtaas na naman ng singil sa kuryente, Ma'am Doreen. Yes, oo, no. Tama ka, Sir Erwin. Last weekend po, nagpalabas tayo ng advisory or ng ating statement na para sa ating mga consumers na merong inaasahang pagtaas ng singil sa kuryente sa ating mga consumers ngayong buwan po ng July. Opo, pwede yung malaman na magkano po yung adjustment na nasa mangyari ho? Base po sa statement natin, Sir Erwin, no, nasa halos 0.45 centavos hanggang 1 peso yung mga inaasahang average na increase sa ating presyo po ng kuryente po. 0.45 to 1 peso and 3 centavo yung inaasang increase. Yes, tama ka, Sir Erwin. Opo, ano po yung i-cover po nito? Commercial and magiging residential po, Ma'am Doreen? Halos po lahat ang ating commercial at residential. May mga inaasahang pagtaas po, Sir Erwin. Ano po yung paliwanag ko naman sa panibagong adjustment na ipapapalo ng COLIDE, Ma'am? So, ang inaasahang pagtaas po ng ating singil sa kuryente, mga sirs, no? So, dulot po ito ng pagtaas ng generation at transmission cost. So, simula po na naging operational yung ating Mindanao Visayas na interconnection project, which is yung tinatawag yung sa grid na MVIP, naaapektuhan na rin yung ating mga Mindanao na supply. So, gaya ng madaming mga power plants, yung mga nagpuproduce ng kuryente sa Visayas area, madaming nagkaroon ng outage. So, ang nangyari po, tayo po sa Mindanao, yung mga planta sa Mindanao, ay napagkunan din po ng supply patungong Visayas. So, sa makatuwid, tumaas po yung demand at yung supply lumiit. Kaya po, sabay rin pong dagdag po rito na nakapagtaas yung ating recent prices o tinatawag natin doon sa generation. And also, ang isang kadahilanan, yung pagtaas din po ng halaga ng ating mga imported fuel dahil po sa depreciation ng piso. So, kaya po, yan po yung mga contributory, Sir Erwin, bakit po tumaas yung ating generation rate ngayong July. Hanggang kailan ito tatagal, Ma'am? So, for the estimated, base sa aming statement, sir, no, magsisimula yung mapipil na mga pagtaas ngayong July hanggang December po. So, hindi din natin, matagal-tagal, hindi din natin siya masasabing bababa or tataas tayo by next month, but merong mga nakikitang pagtaas po. So, aasahan na ito ng mga consumer, Ma'am, na yung dati-rating nasa 1,000 lang, madadagdagan pa since na tatagal itong adjustment to para sa bayarin sa kuryente. Tama pa, Sir Ed. Okay. So, ilan pa rin sa mga concern dito, Ma'am? Marami pa rin talagang nagtatanong kung bakit yung mga billing lagi pa rin lumalaki and nahihirapan pa rin silang intindihin bakit ito yung ipinapatupad doon ng Cotabato Light and Power Company. So, yung ating mga billing, Sir Eds, no, kami po sa Cotabato Light, bago po kami nagpapalabas ng ating rates buwan-buwan, dumadaan po tayo sa proseso, ina-approve po ito ng ERC kasi po kami, we are highly regulated by ERC. And also, itong mga epekto ng pagtaas, ang pagtaas na ito, hindi po ito napupunta sa amin. Ito po ay napupunta sa ating mga generation and transmission, which is kami po ay naging collecting agent lang. Yung rates po ni Cotabato Light, which is yung distribution rate, simula pa po 2009, 2010, wala pa pong pagtaas, Sir Ed. So,
Opo. So in short, ma'am, yung Colite, yung minapit yung distribution rate ng Colite, ito yung napupunta ho sa inyo. Walang adjustment dito since 2009 hanggang ngayon. Yes, opo. Tama ka po, Sir Erwin. Wala pa po tayong pagtaas doon po sa distribution. Lahat ng nafe-feel ng mga pagtaas ng ating mga consumers ay base po ito sa naging pagtaas ng ating generation and mga transmission charges po. Which was approved and regulated po ng ating ERC, which is the Energy Regulatory Commission po. Opo. This 2026 lamang, ilang insidente na ba na may pagtaas sa adjustment sa singilo ng kuryente, ma'am? Base po dito sa epekto nitong pinag-uusapan natin na dahilan ng mga adjustment na nangyayari. So, kung ating titingnan po, simula nung January, tumaas po tayo. Nung January, nasa 10.91. But yung mga kasunod na buwan, February hanggang May, bumaba po siya. But nung pumasok ang June, tumaas po ng 10.94, nasa 10.94 tayo. And ngayong July, aasahan din pong tataas po siya simula nung July 17 hanggang August 18 na mga billing period ng ating mga consumers. And then nasaan siya hanggang December ng mga every month may mga adjustment pong hinaasahan, ma'am? Yes, opo. Tama ka po, Sir Erwin. Again, itong mga adjustment na to, ulitin ko, dahil nga po sa kinukulang ng supply yung NGCP sa Visayas at yung Mindanao, yung isa sa mga source na pinanggagalingan ng supply na kanilang binibigay ron, ma'am? Yes, oo. Tama, Sir Erwin. Kaya kung nakikita natin, may mga yellow alerts o red alerts na ina-anunsyo ang ating Visayas grid sapagkat nga po kulang po yung supply din po sa area ng Visayas. Yung 0.45 to 1 peso .03 na July adjustment, on August, posibleng mas madagdagan pa ito, ma'am? So ngayon po, yun yung ating nakikita, tinitingnan, but nakadepende pa rin po tayo kasi paiba-iba po yung presyo po talaga ng ating mga supply din po sa market. So if ever may mga pagtaas sa ating resin o ating mga generation, agad pong apektado yung ating mga rates po. And also, pag nakikita nyo naman, simula po nung may mga crisis po tayo sa Erwin, medyo actually halos lahat ng mga electric cooperatives and distribution utilities all over the Philippines, tumaas din po yung kanilang mga rates. Isang bagay din, ma'am, yung current rate po na sinisingil po sa bawat household ngayon, magkano ho sa ating sa lungsod? Yung ating hindi pa tayo nakapagpalabas ng July, baka ngayong week magpalabas po tayo ng ating bagong rate. So, yung ating current rate, which is yung rates ng June, nasa 10.94 po yung previous month. So, abang lang po yung ating advisory, baka this week lalabas po kami ng ating final rates po for July. Ayun. Okay. So with this, ano po yung nais mong minsang ipaintindi sa ating pong publiko? Dahil every adjustment na nangyayari, alam natin yung reaction po ng yung consumer natin, talagang masama yung loob, ma'am. And then yung sama ng loob, direktang kanilang pinupukol sa Colite. Ano po yung mensaheng nais yung iparating sa kanila? So actually, sir, naunawaan natin yung mga concerns ng ating mga consumers na ito po yung naging epekto ng pagtaas po ng presyo, So medyo maraming mga concerns na ilabas. So kami naman po sa Cotabato Light, patuloy kami nakikipag-ugnayan sa ating mga stakeholders, kagaya ng NGCP, RESEM, sa ERC, at aming mga ibang power suppliers upang mabawasan yung epekto ng iba-ibang presyo po ng kanilang mga power rates sa market po. At sana mapanatili din at maasahan na kung ano yung ating maipataw o maibigay na presyo sa ating mga consumers ay abot kayang presyo po para sa ating mga consumers. And kami din po sa Cotabato Light,
marami din kaming mga advisory on the energy efficiency o mga energy saving tips sa ating Facebook page. So sana po ating pong ugaliin sa ngayon, lalo na mataas po ang rates ng ating power rates this coming month po. Ma'am Doreen, salamat po na marami sa oras, information at mga paliwanag na ibinahagi po sa ating mga kababayan nakikinig ngayong umaga, ma'am. Again, salamat po na marami. Good morning po sa inyo. Thank you and magandang umaga. Salamat po. Lahat ng tanong, straight to the point. Nakakasama si Ma'am Doreen Almirante, spokesperson ng Cotabato Light. Sa July, saan from 0.45 to 1 peso and 0.03. Maghanap-hanap na ng mga paraan paano makakatipid. Ay, hindi naasahan yan. Hanggang December yung ating mga adjustment pataas. Straight to the point. Dahil nga sa mga reason na binagit kayo ni Ma'am Doreen. So ito ay dahil nga sa binabagit niya, yung mga adjustment ito hindi na pupunta sa COLED kundi doon sa NGCP na pinanggagalingan ng ating supply mga kasama na binibigay doon sa mga distribution companies tulad ng COLED. At marami pa rin nung nagre-reklamo sa ating mga ang taong bayan, nagre-reklamo mga kasama dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng nangyayari. Ang presyo ng kuryente, tubig. So far sa atin sa tubig, hindi pa naman din. Pero ang kuryente, ito na. Talaga, mararamdaman na natin yan hanggang sa Disyembre. Siguro, simulan na nating dumiskarte para makabawas. Paano ba? Yung pagbabawas sa paggamit ng mga kuryente. Balikan yung nakaraan. Balikan yung nakaraan mga kasama para makatipid-tipid ng konti. Madalas, yung pagtaas kasi ng ating bill, yung consumption natin, nakadepende pa rin sa atin. Straight to the point. Kung tayo pa rin, balik pa rin sa atin, back to you pa rin sa atin, Radyo Manep. Yun na talaga mangyari. Back to you. Sige, bago pa man magkalimutan mga kasama, balikan natin ang linya ni Radyoman Maestro. Dalawang panukalang batas ni MP Malang aprobado na nga sa ikatlo at huling pagbasa. Sa detalye na balita, Radyoman Maestro Rahim Bansao. XMY RMN Report. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Bangsamoro Parliament ang dalawang prioridad na panukalang batas na kapapangunahing inakda ni BTA Member of Parliament Butch Malang. Kabilang dito ang BTA Bill No. 431 na magpalawak ng kapangyarihan at serbisyo sa Special Geographic Area upang higit pang mapabilis ang kaunlaran at paghatid sa mga pangunahing serbisyo sa 8 munisipalidad sa Special Geographic Area. Naaprobahan na rin ang Bangsamoro Dawa Center Act of 2026 na naglalayong magtatag ng Bangsamoro Dawa Center para sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga Dawa worker, pagtataguyod ng pagkakaunawa ng iba't ibang pananampalataya at maayos na pamamahala ng mga endowment. Kapwa nakatanggap ng malawak na pagsuporta ang dalawang panukala sa plenaryo na nagpapakita ng patuloy na pagsulong ng mga reforma ng naglalayong ng mga institusyon at mapalapit ang serbisyo sa pamahalaan sa mamamayang Bangsamoro. Kasama mo sa DXY 90.9, Radyoman Maestro Rahim Bansao Tatak, RMN. Straight to the point. Maraming salamat Radyoman Maestro. Samantala, good morning kay Tristan White Gulay, Karandiran Santisas. Good morning din kay Gawad Romeo Fernandez Coliano. Good morning. Si Sir Alan Camil Sidik. Sir, good morning po. Tanong lang po Sir Eps and Sir Erwin. Ano yun? Kamusta po ang subsidy? Maklaim na po ngayon. Uy, subsidy sa ano kaya yun? Kung subsidy sa DSWD, maaaring ninyo namang i-contact yung inyong mga MSSD or kaya mga social welfare officer. Straight to the point. Meron pa? Okay na. Sige, paalam mo kami mga kasama. Today is Tuesday, 21 sa buwan ng Hulyo 2026. Mga partners natin sa Master Control Chief Alvin Castillon, sa Digital Radyoman Ricardo Eric Madamo Jr., ating Coordinator Radyoman Maestro Rahim Bansao. Kami nyo kasama, Radyoman Absabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, tatak pa rin. Radyo mo nationwide.